Ikaw ba ay madalas magmaneho kapag kagabi? Totoo, ibang challenge talaga kapag nagmamaneho tayo sa gabi or during night time. Kaya sa video na to, pag-uusapan natin yung mga tips ko sa inyo kapag kayo ay madalas or mahilig magmaneho kapag gabi. So ano, ready na ba kayo? Tara, let's roll! Talks PH, the drive of the mind. Learn as you roll, leave no one behind. Car Talks PH, your partner in the trip. Every story, every ride comes with a legit tip. Number one tip ko sa inyo, at tiyak na dapat unang-una yung sinisigurado, dapat okay lahat ng ilaw ng sasakyan ninyo. Kasi yan ang tutulong talaga sa inyo kapag nagmamaneho kayo sa gabi. Tutulong yan para mag-improve yung visibility ng inyong sasakyan. So let's talk about yung mga ilaw. Halimbawa yung headlights ninyo. Kailangan walang pundido dyan. Working lahat yan. High and low. At hindi lamang yan. Kapag medyo mahina na yung buga, time na yan para ipagawa ninyo. Like magbago kayo ng bulb. Kung nangingitim na yung housing ng headlight ninyo, ipa-restore ninyo. At kung talagang wala kayong magawa para sa ilaw ninyo, pwede kayo magpa-upgrade. Like mag-upgrade kayo sa LED, pero ipa-align nyo, or magpa-upgrade kayo kagaya ng ginawa ko kay Blake ng projector retrofit. So naka HID projector. So mas maganda yung buga, pero at the same time hindi ka nakakasilaw. Yung tail light nyo rin guys, napakahalaga niyan. Yung brake lights nyo, reverse light, at saka yung mga turn signals ninyo. Sa brake lights, kailangan yan para sa improved visibility ng mga nasa likod ninyo. Makita nila kayo nagpepreno or makita nila talaga kayo na nasa harapan nila kayo. So kailangan nyo talagang make sure na working lahat yan. So ang tip ko sa inyo guys, palitan nyo ng LED yung inyong brake lights kung hindi pa, pati yung inyong turn signals. At syempre yung turn signals or signal lights natin dapat working din yan para alam ng mga nasa harapan ninyo na makita nila yung inyong galaw or kung saan kayo liliko kapag kagabi. So i-upgrade nyo sila sa LED lights para sa more visibility kapag kagabi. Next tip, total pag-uusapan na rin natin yung ilaw. No, iwasan masilaw ng kasalubong. Totoo, kapag nagmamaneho ka sa gabi, isa rin yun talaga sa mga pet peeve ko, yung mga naka-high beam palagi, kahit naman talagang hindi naman sobrang dilim ng paligid. So, wala tayong magagawa ron eh. No, kapag nag-high beam or mataas talaga ilaw ng kasalubong natin, tayo na lang yung mag-a-adjust. Number one yung gagawin, huwag yung silawin din. No, magkukos kayo na aksidente niyan kapag ganyan. Although nakaka-tempt talaga na gawin yan, pero wag niyong sisilawin kasi di nyo sure na malay nyo malabo talaga mata niya or silawin talaga siya. So kayo mag-a-adjust. Ang gagawin niyo guys, kapag nakas high beam or mataas yung ilaw ng kasalubong ninyo, wag kayo tumingin direkta sa ilaw. Tumingin kayo sa right side. Medyo right side ng sasakyan ninyo o ng hood ng harapan ninyo para yung focus ng mata ninyo nasa kalsada pa rin, pero hindi kayo nakadirektang naapektuhan ng ilaw. I-adjust nyo rin yung inyong rear view mirror para in case naman niya yung malakas ang ilaw nasa likod ninyo. So, kailangan nyo rin yung i-adjust. Merong mga bagong sasakyan ngayon, may auto dimming which is good na rear view mirror. Pero pag kayo, pwede nyo pindutin yung may switch para dito, no? Na iaangat nyo lang para mawala yung silaw ninyo. So, pro tip, kapag medyo naka-high beam siya, ipag-flasher lang kayo ng konti. Pag ayaw pa rin bumaba, huwag nyo nang silawin. Hayaan nyo na. Ganun talaga yun. Lalampas din naman sila. So, yun yung kailangan nyo. Umiwas kayo na masilaw ng kasalubong ninyo. Next tip, siguraduhin yung nasa good condition ang windshield ninyo. Ano ibig sabihin nun? Ibig sabihin, wala siya dapat mga scratches, wala siyang masyadong dumi. No? Kasi kapag marumihan, may scratches, may tendency dyan na maging glare yung ilaw sa paligid ninyo or yung maging view ninyo habang nagdadrive. So, nagiging delikado yon. Isa pa pala guys, siguraduhin din ninyo na quality yung tint ninyo sa windshield ninyo kung magpapalagay kayo. Kasi kapag tumatagal minsan yung tint, nagkakaroon niya ng reflection na parang rainbow sa mga ilaw ng sasakyan, which is not good. No, nagiging glare yon para sa inyo. So, yung dagdag sa sabog ng ilaw sa paningin nyo. Kaya minsan baka masilaw kayo. Kaya make sure nyo na palagi na okay yung windshield ninyo mismo, pati yung tint na nilalagay ninyo. Next tip, huwag mag-overspeeding. Tamang takbo lang. Kasi alam naman natin kapag kagabi, di ba guys, medyo limited lang talaga yung visibility natin. Kahit maganda yung ilaw natin, minsan marami pa rin chance or marami pa rin mga unexpected na pwedeng mangyari sa kalsada, lalo na medyo bawas yung visibility natin sa gabi. Kaya make sure nyo na hindi kayo nag-overspeeding, yung takbo ninyo, yung kaya ninyong kontrolin at pasok pa rin sa speed limit.
palakihin ninyo yung distance ninyo sa harapan ninyo, yung maglalagay kayo ng space, no, para magkaroon kayo ng enough na braking distance sa sasakyan na nasa harapan ninyo, just in case na magpreno siya bigla. Iwasan din ninyo yung mag-overtake basta-basta. Hindi dahil walang ilaw yung kasalubong ninyo, walang ilaw sa harapan ninyo or sa kabilang side, safe na overtake. Tandaan ninyo, merong mga bike, merong mga motorcycles or tricycles lalo na sa probinsya na walang headlight kapag kagabi. So, hindi kayo 100% sure. Kung hindi kayo sure na clear, huwag kayong basta-basta mag-overtake para di kayo mag-cause ng accident. Next tip, huwag magmamaneho ng inaantok. Kapag alam nyo magmamaneho kayo ng gabi guys, get some rest sa hapon or sa araw na yun. Para kapag kagabi na, actual driving na, ready kayo. Kasi tandaan niyo guys, mas delikadong magmaneho ng antok kaysa magmaneho ng lasing. Mas delikado yun. Kasi bawas lahat ng motor function nyo kapag inaantok kayo. Tsaka magiging cause kayo talaga, malaki talaga yung chance na maging cause kayo ng aksidente sa kalsada. Madadamay pa yung ibang mga motorista. So meron tayong video regarding that kung paano iiwasan yung antok kapag kayo ay nagdadrive. So make sure na mapanood nyo rin yung mga tips na yon. Next tip, gamitin ng tama ang inyong mga ilaw, especially ang inyong headlight guys. No, malaking tulong to sa sarili ninyo at saka sa mga nakakasalubong ninyo sa kalsada. Huwag kayong maging kagaya nung sinabi natin kanina na laging naka-high beam. Tandaan ninyo, ang high beam ginagamit lang yan kapag wala kang kasalubong at madilim yung nasa harapan mo. Kapag may kasalubong ka na or regular driving ka lang, make sure na naka-low beam ka lang. At ito pa, fog lamps. Ingat kayo dyan guys. Hindi dahil madilim, fog lamps ang solusyon. No? Ginagamit lang yan kapag may fog. Diba? As the name implies. So wag kayong naka-on na yung headlight ninyo, naka-on pa yung fog lights ninyo, baka minsan naka-on pa yung high beam ninyo, hindi nyo kinaastig yun. Kailangan alam ninyo guys kung kailan gagamitin yung mga ilaw ng inyong sasakyan. So make sure na gamitin nyo sa tama yung mga ilaw ninyo. Kapag hindi maganda yung ilaw ninyo, nabibitin kayo, i-upgrade ninyo. Or wag kayo magpatint ng super dark para hindi kayo mapuwersa na mag-high beam kahit naman talaga hindi naman sobrang dilim ng paligid, di ba guys? So yun guys, yung mga tips ko sa inyo sa pagmamaneho ng gabi. Kung nakatulong sa iyo yung video na to, click mo na may like button at share mo na rin sa mga friends mo na mahilig mag-road trip sa gabi or kapag madalas nagmamaneho sa gabi dahil sa work nila. Share mo sa kanila para matuto din sila. At syempre, kung di ka pa nakasubscribe or nakafollow kay Car Talks PH, click mo na yung subscribe button or follow button at pati notification bell para updated ka palagi sa mga latest happenings sa ating channel. Till next videos guys, always remember, drive safe and enjoy.